ito lagi nilang ginagamit na dahilan, no? The Senate as an impeachment court is sui generis. Pero ang parang nagiging impression, we're all powerful, we can do whatever we want. Yes. Tapos ang sinabi ni Senator Cheese, no limits to what the Senate impeachment court can or cannot decide on, di ba? Parang yun ang sinabi niya. Is that even true? That's despotic. That's despotic. Hindi ho yan totoo. May limitasyon. Again, we go back to the basic limitation. Ang saligang batas. Hindi nila pwede sabihin na wala kaming limitasyon. The Constitution limits the power of the court. Their own rules acknowledge this. That's why the rules were framed so much in such a way that it doesn't violate the Constitution. Okay. Pero dito nga, pag ganyan, pwede naman kayo laging, or kahit sino, pwedeng pumunta siguro, no? Pwede ba kahit sino? No, parties. Parties lang dapat, di ba? Parties So lang dapat. Yung partido dyan na naapektuhan itong desisyon ng Senate impeachment court, pwede naman pumunta sa Supreme Court. Pero ang problema, hindi ba, lalong tatagal? Lalong tatagal. It is not practical. It is not logical for us to go to the Supreme Court. Saka hindi yung maganda na parating tumatakbo sa Supreme Court eh. Actually, hindi maganda. Dahil ano po ang magiging attitude niya ng Supreme Court? They are also impeachable of officers eh. Yeah. So whatever they lay down, whatever ruling they make, might eventually affect one or some of them. So maingat din ang Supreme Court from assuming jurisdiction. Maingat sila. Opo. Dito naman, anong tingin niyo dun sa push for the inhibition of certain senator judges because of obvious bias, no? Kasi ako medyo nag-iingat ako dun sa push na yun eh. Kasi pwede magkaroon siya ng unintended consequences eh. Pero kayo, how do you see it? I will not push for it. Why? I will not push for it. We will again digress from the main process. Bakit? Pagtatalunan na naman yan eh. Hahaba na naman. Hindi pa tayo nagsisimula maglitis. Anyway, there is a built-in, again, mechanism. The people are watching, kaya importante yung papel na i-communicate ito sa publiko. Such that, pag maganda ang pagkakalahad ng ebidensya, and they still insist, yung mga bias, yung mga perceived na bias, they still insist on acquitting or convicting, as the case may be, notwithstanding the glaring evidence presented. Ang tao na huhusga sa kanila. Ang tao na magsasabi, hindi ka karapat-dapat dyan. Do you get the sense? Do you get the sense na may mga grupo, may mga tagapagtanggol yung vice presidente na ang talagang layunin lang ay hindi umabot sa punto na kinakailangan nilang maglahad, na kinakailangan ninyong maglahad ng ebidensya laban sa vice presidente? That is one of the, we can sense that, we consider that. Dahil gaya ng nabanggit ko, puro balakid ang nilalagay eh. Na ayaw nilang mabasa man lang yung nilalaman ng articles of impeachment eh. Kaya kita mo, miski yung pagbabasa lang, yung presentation of the articles, pati yun, hindi natuloy. Bakit? Sinabi, mooted na. Huwag na kayong magbasa. Kasi pag nabasa yun, na ipaliwanag yun sa publiko, iba yung epekto. It will be so adverse to the Vice President that people now it will catch the imagination, it will catch the interest of the people na bantayan talaga itong prosesong to. Pati yung ultimo yung pagbabasa lang, hindi nila tinuloy eh. Kasi mare-remind yung mga tao kung gaano katindi yung akusasyon laban sa vice presidente. Kaya pati yun, hindi na nila itinuloy. Okay. Ito yung iniisip ko, ano po ba yung pwedeng gawin ng presiding officer, ideally, although alam natin very politically charged itong situation na pong ito. Kasi I was thinking, si Senator Bato de la Rosa, nanumpa na siya, nakarobe na nga eh. Tapos siya pa yung mismo nag-motion na i-dismiss yung impeachment complaint against the Vice President nang wala pa nakikitang ebidensya. At isa sa mga ginamit niyang arguments, yung na-raise ng Vice President sa Supreme Court. Sa Supreme Court, yes. So sobrang, alam mo naman kahit sino, mali yung ginagawa niya. Pero bakit
umabot pa ng ganun kahaba yung diskusyon at umabot pa sa pag-remand? What do you Oo. think? Ang binagsakin din yung remand eh. Ang ginawa nila, pinagulo yung usapan, pinaikot na parang tsubibo, yung pala, hindi rin nila isusulong, ibabalik din pala eh. Pinahaba lang yung usapin. Parang nga tayong tsubibo. Pero pag ganun ba, pwede bang, kumbaga out of order na yung nag-move ng ganun? Kung napaka-obvious naman na wala sa rules at wala sa konstitusyon yung isinusulong. He should not have been allowed in the first place to make that motion by the presiding officer. That is an action of a defense counsel. Okay. Pag abogado yan sa sa nasasakdal. Pero pinatulan, inamend pa nga di ba? Oo. Amend na lang, na-remand na lang, huwag i-dismiss. Although ang claim doon, parang pinapalabas nila, kita nyo, ayaw namin i-dismiss. Ito na lang, inayos lang namin yung motion niya. Yan. Yung ginawa ni Senator Cayetano. What do you think, attorney, of the defense team of the Vice President? Makilala ko yan. Makabigatin yan, Makabigatin, di ba? Yan. They can stand up and they can hold their own. And like I said, the Vice President is in good hands. I think she picked a good team. Halos buong ulo office kayo nakapirma doon. 16. Kung gano'n, sana ituloy na sa trial yan. Talagang maglabasan na ng ebidensya para magkaalaman na. Hindi naman pucho-pucho yung mga abogado magagaling magagaling. Tsaka hindi. Sabi niya, gusto nga niya ng bloodbath O di sige.